Hello guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, alika, pag-usapan natin itong naging pahayag dito ni Senator Amy Marcos. Kasi sobrang taliwas yung kanilang um, tawag dito, statement ni Bangag Jr. So from here, at saka ito. So magkapatid to pero magkaiba ang sinasabi. Magtataka ka na lang, at saka merong bagong revelation dito si Senator Amy Marcos. Nagulat din ako, no? So pag-usapan natin yan right after nito. Ayan. Magandang hapon po ulit sa inyo. Happy Saturday to everyone. Yun. Everyday na nga po tayo nakakapag-live. Nakakatuwa po kasi pagkasama po natin ang mga kasama natin dito sa community. No? I don't wanna call you netizens, guys. No? As much as possible, lalo na sa mga regulars na natin na sumasama sa mga live natin. Nakakatuwa that we're spending a lot of time with them. Siguro magsiset ako ng time para marami po tayong mga kababayan na nakaka-join. No? I think ayoko sabayan yung pagla-live nila Attorney Libayan. Most probably we're gonna start everyday 9 PM. Okay ba yun sa inyo? Kasi marami din po tayong mga OFW na nakakasama natin. Pwede rin naman po ng morning, like 8 o'clock in the morning habang nag-aalmusal na napag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na napag-uusapan natin or mga naipopost ng news ng mga nagko-cover na content creators, pwede natin yung pag-usapan. So, bibigyan ko kayo ng liberty. Anong gusto niyong oras? Anong mas preferred ninyo? Mag-live tayo 8 o'clock in the morning or mag-live tayo ng 9? So, say for example, may lakad ako ng hapon. Baka malate ako, so magmo-morning tayo. Or, mag-live tayo ng 9 PM. Ganun na lang po siguro. Magpo-poll ako para malaman natin kung ano po yung preferred ng marami. Anyway, so punta na tayo dito. Okay, there's an interview na inano ni Cheryl Cosim sa kanya. May tinanong dito si Cheryl Cosim tungkol sa mga Duterte. Panoorin natin. Ano na po ba talaga kayo ni VP Sara? Friendship Okay over naman. na ba or kalma lang? Parang tahimik muna tayo. Wag mo nang Hindi, kaibigan ko naman yun. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon, siguro mahigit 20 years, walang maglilibing sa tatay ko. 4 na pangulo, isa pinsan pa niya. Ayaw talaga siya ilibing Pero si PRRD, talaga naman niya inilibing ng yung tatay ko. Hindi popular yun nung panahon na yun. At saka ako bilang panganay, papasalamat talaga ako. Tapos yun nga, yung 2019, kinampanya ako ng bonggang-bongga. Naging senador ako noong 2022. Sinamahan ni VP Sara si Bongbong. Kaya nanalo sila ng todo-todo. Kaya matindi rin ang utang na loob ko sa mga Duterte. Talagang aaminin ko at mananatili yun. Kaya yun nga, yung sa impeachment, yung sa ICC, ayoko kasi ng... Okay, so even before dumire-diretso si Senator Amy. So basically, ang laki-laki naman din pala ng naging contribution ng mga Duterte dito sa pamilya ng mga Marcos. Number 1 na dyan, yung talagang hindi natin makakalimutan, yung pagpapalibing kay kanino? Sa kanilang tatay. Okay? So, ginawa niya yun during his first year, if I'm not mistaken. 2019, tumakbo po si Senator Amy Marcos bilang isang senadora. Kung wala po bang tulong ni PRRD, sa tingin niyo makakapasok sa national itong si Sen Amy? Siguro, pero mahirapan siya. But with the endorsement of PRRD, naging malaking tulong. Kasi ang tiwala ng tao na kay PRRD, wala pa kay Senator Amy Marcos. And yet, hindi naman napahiya. No, hindi naman napahiya si PRRD kasi talagang nag-perform na maayos itong si Senator Amy Marcos. Let us admit that, no? Hindi naman natin pwedeng tingnan na Ako personally, wala akong nakikita naging problema with Senator Amy. Yung part lang na naging kapatid niya si Bongbong Marcos. At kagustuhan niya na maging presidente ang kanyang kapatid. Actually, ang pagkakaalam ko pa nung una, kahit vice president lang, okay na si Bongbong doon. Kasi nga, mas matindi ang numbers niya ni Inday Sara, si VP Sara. Pero, out of humility na inano ni VP Sara, hindi, ikaw na lang magpresidente kasi mas, alam mo yun, mas gamay mo na yung mas gamay mo na yung takbo ng national, di ba? Dahil nga lumaki siya sa Malacanang, na-train na siya kumbaga.
Dahil ang tatay nga niya, naging presidente ng Pilipinas. Meron na siyang exposure in short. So, nagpaka-humble si VP Sara sa bagay na yun. Binigay sa kanya yung opportunity na yun. But definitely, ang alam ko, ang unang usapan was okay si Bongbong Marcos na maging vice because of the numbers na meron itong si VP Sara. At the same time, mga kalaban niya, si Leni Robredo. Which is alam naman natin si Leni Robredo. Nilang paso siya na 2016. Diba? Napakahabang panahon na si Bangag Jr. Hinabol niya, no? Na ma-disqualify itong si VP Sara. Hindi si VP Sara. Si Mama Leni. After magpabilang, no, ano nangyari? Sino pa rin ang panalo? Mas umungas pa ngayon number ni Leni Robredo at that time. Diba? O, balik na tayo dito. Ng gulo. Kaya sinabi ko, nako, lalabanan ko yan hanggang dulo. Ayoko ng ganyan eh. Miski yung kay Bongbong, ayoko rin ng gulo. Ipagtatanggol ko yung kapatid ko kung mga destabilization, revolutionary government, ano pa ba yun? BM resign, kung ano-anong kalokohan. Paragay ko, aksaya lang ng panahon yan at pera. Madatong yan eh. Pagkatapos, mauubos ang lahat ng atensyon natin, hindi na tutumbukin yung presyo ng bigas, yung 60 kada kilo, makatarungan ba yan? Madadagdagan ba yan yung trabaho para sa ating mga kabataan? Abay, walang silbi yan. Dapat mag-I-me solution tayo sa tunay na problema. With this, yung sabi ni Senator Amy, mag-I-me solution tayo sa tunay problema. Paano kung Senator Amy, ang problema talaga natin is yung kapatid mo at yung pinsan mo? How are you going to deal with that? As you're saying, you don't want to support yung destabilization, yung BBM resign, and so on and so forth. Pero ang pinaka-problema nga rito yung kapatid mo eh. How are we going to reconcile that? How are we going to address that? How are we going to resolve that? Diba? Kung ang problema mismo yung kapatid mo. So you want to keep your brother sa pwesto niya kahit problematic na ang buong bansa sa mga pinagagawa niya. Diba dapat bilang isang government official, ang unang-una mong gagawin is protektahan ang interes ng bawat Pilipino, hindi yung personal mong interes. This is where our problem will gonna come in. Hindi namin alam kung kanino ka ba. Para ka ba sa bayan o para sa kapatid mo? Because not all your life, i-babysit mo siya. He's already in his 60s. And yet, kailangan mo pa siyang i-babysit. Hindi naman bata yan. Di po ba? So hanggang kailan ka magbe-babysit sa kapatid mo? pong impeachment, ang sinasabi sa June na po yan. Pero sa tingin niyo po ay ano ba to, usaping political na lang, napopolitika na lang po? Well, palagay ko, ang June talaga kami magtatagpo ulit at nagtataka rin ako bakit naman pinadala sa aming gabing-gabi ng kahuli-hulihang araw ng sesyon. Samantalang pinag-uusapan na nila yung impeachment noong October 2023 pa. Tagal na yan di ba? Mainit na yung usapin na yan. Tapos final nila sa Kongreso 2 months ago, di obviously hindi siya urgent. So hindi karapat-dapat magkaroon ng special session tulad ng sinabi ni SP Cheese Escudero. Bakit mag-urgent ngayon? Hindi naman urgent. 2023 pa yan nakatenga. 2 buwan niyang iniintay. Huling-huling gabi. Tsaka lang padala. Di June na. Sa June na lang tayo magkita-kita. Kamustahin ko muna. Ano na po ba talaga? Alam mo, ito lang sabihin ko sa inyo guys, no? Again, I'm just being objective here. I like Senator Amy Marcos as a senator. Lagi ko sinasabihin sa inyo. Pero dahil dito sa mga sinasabi niya, hindi ako pabor na hindi niya dapat kailangan mamili. Diba? Hindi niya kailangan mamili. The very first thing na kailangan niyang gawin is tumayo bilang senadora. Hindi niya dapat i-babysit yung kapatid niya. No? You have to stand firmly, lalo-lalo na kung alam mo na napakarami ng kapalpakan ng kapatid mo sa pamumuno niya. And definitely, he is going to drag each and every Marcos. Ito one thing is for sure, he will be the last Marcos president. Ikaw, sinasayang mo, Senator Amy, yung galing mo. Nagagalingan talaga ako sa'yo bilang isang senador.
Siguro iba ang pinag-uusapan natin kung ikaw na lang ang tumakbong presidente or vice president. Definitely, this will be a different story. Hindi mo hahayaan na gawin ng kapatid ng bayaw mo, ay rather nung sister-in-law mo ang ginagawa niya, hindi mo rin pababayaan na masira ka. Nasirain ka ng ginagawa ng pinsan mong si Tambaluslos or even ng pamangkin mong si Sandro Marcos. Hindi ba? Siguro iba tayo ngayon kung ikaw yung naging presidente or vice president. But since hindi ikaw yan, you have to stand firmly kung saan ka dapat tatayo, kung saan mo pinipiling tumayo. Kung gusto mong piliin tumayo para protektahan ng kapatid mo, then so be it. Normal yan magkapatid kayo. Pero bilang isang public official, kailangan mag-function ka sa mandato mo. Kung nakikita mo may mga mali na sa ginagawa ng kapatid mo, there's no way that you should protect him. Diba? Otherwise, umalis ka sa pagiging senadora mo at magpaka full-time yaya ka na lang ng kapatid mo. I'm so sorry to tell you that. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na yung thoughts nyo about this. Alam ko, iba sa inyo hindi mag-agree sa akin. And that's okay. No, wala naman tayong problema dyan. Again, importante sa akin na makikita ko at naririnig ko kung ano ang mga opinion nyo patungkol dito. Lalo-lalo na ngayon, na parang dito, merong admission si Senator Amy Marcos na kaya sila naupo sa mga pwesto nila ngayon ay dahil sa endorsement ng mga Duterte. Kaya hindi totoo na ang mga Marcos ang nagbigay ng opportunity para sa mga Duterte na makaupo sa national. Hindi yan totoo. Rinig natin mismo sa bibig ni Senator Amy Marcos. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye! Hey, don't forget to subscribe.